Sa kagustuhang makita ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, makulimliman ng panahon ngunit dumayo pa rin ang ilang lokal at dayuhang turista sa kagsawaruin sa Daraga Albay nitong Miyerkules, Enero 14. Sadya kami ng daytime view and may na-witness naman kami somehow kaya nagtago agad yung Mayon kasi. Pero hindi naman siya sobrang alerting na katulad sa mga pinopost like yung lava, yun po. I hope to see it glow at night. Fingers crossed. I really would love to. I'm excited to see it glow. Not worried. It's fun when you hear the little alerts on your phone. Sa tala ni Department of Tourism Bicol, mas marami ngayon ang dumarating na turista sa Albay, kumpara noong pag-aalboroto ng bulkan noong 2023. May mga foreigner tayong mga nakikita at based also from mga hotels, marami silang mga bookings. Compared last year, mas nagdoble ang tourist arrival kan nag-alert level 3 kita. Ngunit kung may mga turistang dumarating, meron din naman nagkakanselan ng booking. Affected po talaga yung income namin dito sa ATV Adventures because po, before marami po yung mga guests namin, lalo na po yung mga turista, kasi nga, ang pakay nila is Mayon Volcano, of course po. Since yan po, na-stop siya, kasi nga dahil sa nag-erupt si Mayon, dito lang po tayo sa mga short trails, which is very mura lang po. Hindi mga foreign, pero nanghihina lang sila pag nalalaman nila hindi pwedeng puntahan yung ganitong gusto nilang puntahan. Kasi talagang kailangan namin sumunod sa protocol ng provincial government. Nananawagan naman ang DOT Bicol sa mga nagpo-post sa social media ng mga litrato at video ng Mayon gamit ang Artificial Intelligence o AI na itigil na ito dahil nagdudulot lang ng takot at pangamba. With this AI, instead na gumanda, kumbaga na-overacting yung pagsabog ng Mayon, hindi na totoo. So anything that's artificial, pangit yun. They should stop posting yung mga exaggerated news about the Mayon kasi nakakaano siya sa mga tao na nanonood na nagpapanik, especially those na may mga relative po na dito talaga malapit. Hindi po siya healthy. Bukod sa pag-aalboroto ng Mayon, binabantayan din ng lokal na pamahalaan ang paparating na sama ng panahon. Siyempre, paghandaan natin yung in case talagang dumalo yung lahar doon sa mga barangays na pwedeng daanan ng tubig ulan, tsaka siyempre yung deposit ng Mayon kung mamobilize. Naghahanda naman ang mga pamilya sa 5 barangay sa loob ng extended 7 to 8 kilometer danger zone sa Santo Domingo, Albay, sakaling itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Nagpapagawa na rin ng makeshift houses ang mga pamilya sa mga itinalang lugar ng lokal na pamahalaan.